Dahil nga katatapos lang ng exam, trending na naman sa Facebook yung mga topics na lumabas sa civil service exam, and I know na hindi to dapat i-disclose or i-leak, lalong-lalo na yung mga actual questions. Hindi talaga siya pwedeng i-share in public. Pero si Civil Service Commission ay nag-release po sila mismo ng mga topics or coverage ng civil service exam for both professional level and sub-professional level. And yung kakilala ko kasi ay nag-take ng sub-professional level. Kagaya mo, kasabayan mo siya kahapon. And na-share niya sa akin yung iba sa mga topics na lumabas sa exam. And nung chinek ko yung memorandum na sinend ng Civil Service Commission na nakalink sa kanilang Facebook page, I think yun yung pinakahuli nilang pinost like mga 5 days ago. Nakalagay doon yung mga topics mismo na sinabi nung kakilala ko. Ibig sabihin, kung ano talaga yung nirelease nila, yun din yung exam coverage talaga. Kaya isi-share ko yun sa'yo today, lalong-lalo na kung ikaw ay nagbabalak pa lang mag-take ng exam this coming August. So, sa ngayon, sa professional level lang muna yung i-cover ko. Pero isi-share ko rin syempre yung professional level. And syempre, kung gusto mo siyang basahin on your own, ilalagay ko yung link ng information na yon sa description box sa baba. O interesado ka sa topic na to, make sure to watch it until the end para wala kang ma-miss out. At kung meron kang pen and paper dyan, ilista mo na rin isa-isa para mapag-aralan mo siya. Dahil sure akong lalabas talaga to sa exam dahil ang Civil Service Commission na mismo ang nagsabi na ito yung mga topics na lalabas sa exam. Okay, so umpisahan na natin. Umpisahan po natin sa verbal ability in English and Filipino. Number 1 po ay ang word meaning. Number 2 ay sentence completion. Number 3 ay error recognition. Number 4 ay sentence structure. Number 5 ay paragraph organization. At ang number 6 ay reading comprehension. Make sure na i-take down notes mo ito at ito yung pag-focusan mong aralin dahil most likely ganito mga topics yung lalabas sa exam. Sumunod naman ay ang numerical ability in English. Okay, ito naman yung mga basic operations like plus, minus, times, divide, number sequence according doon sa kakilala ko na nag-take ng exam. Sobrang dami daw number sequence at meron ding word problems at merong at least dalawang age problem tapos meron ding problem related sa distance. So nagpo-fall to usually sa word problems na category. Next naman ay ang general information in English. Ito po yung mga topics na kailangan nating pag-aralan or pag-focusan. Ang una po dyan ay ang Philippine Constitution. Pangalawa ay ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At ang pangatlo ay ang Peace and Human Rights Issues and Concepts. At ang panghuli ay ang Environment Management and Protection. Sobrang hahaba po ng mga impormasyon na ito. So, babasahin lang po natin ito at iintindihin mabuti para naman hindi paulit-ulit. And at the same time, konti lang naman ang percentage nito. I think nasa 5% lang siya. So, okay lang kahit hindi mo ma-perfect to. Pero, syempre, kung ma-perfect mo, why not additional bonus na lang din. At ang panghuli po ay ang clerical ability in English. Mataas po yung bearing nito. Nasa 35% po ng overall score natin. Kaya make sure na ma-perfect natin to. If not, mataas man lang yung score or passing yung score natin. Kasi sobrang taas ng bearing ng clerical ability sa part ng sub-professional level. Ang una dito ay ang filing rules. Yes, sobrang dami ng filing rules na lumabas according sa kakilala ko na nag-take ng exam. Kaya make sure na memorize natin yung rules sa filing at hindi tayo nalilito. And at the same time, meron din pong spelling, around 20 items din. So, kung magaling ka sa spelling, then advantage mo na yon. Kung hindi pa, meron akong video kung paano gumaling sa spelling. Ilalagay ko na lang din yung link ng video na yon sa description box sa baba. Kasama yung iba pang playlist ng mga tutorials ko related sa mga topics na binanggit ko ngayon. At yun lamang po.
gusto ko lang ding sabihin na ang mga information na binigay ko ay para lang ito sa March 2025 na exam. It could be na ang August 2025 exam ay iba na naman yung memorandum or iba na naman yung coverage na ibibigay ng Civil Service Commission. Kaya make sure na updated din tayo sa mga pinupost ng Civil Service Commission. Make sure na nakalike kayo sa kanilang official Facebook page. I think millions yung followers nila doon. So, madali lang i-distinguish kung yun ba yung legit page nila or hindi. And also, kung may mga questions kayo sa topic na to, ilagay nyo lang sa comment section sa baba kasi nababasa ko po yan lahat at sisikapin ko pong replyan isa-isa. Kung may mga topics po kayong gusto ninyong pag-usapan natin or i-cover ko or gawan ko ng video, matutuwa po ako nagawa ng topic yan or ng video yan. Kaya ilagay mo lang din yan sa comment section. Kung hindi ka pa nagsusubscribe sa channel natin, subscribe mo na please. Sure, lalo na ako nakatutulong naman sa iyo tong channel na to. And yeah, I'll talk to you next time. Bye! Hi! Nag-take ka ba ng exam kahapon? Lalo na kung sa professional level ito. Kung oo, share mo naman yung experience mo sa baba. Ako kasi nung nag-take ako ng sub-professional level, sa kakayuko ko, nagkaroon po ako ng stiff neck dahil ngalay na ngalay talaga yung bato ko. Kasi halos nakayuko lang ako the entire time. So, kung may hangover ka pa sa pag-take mo ng exam kahapon, share mo naman yan sa baba kung ano yon para alam ko at para makarelate din yung ibang nanonood ng video na to. Hopefully, merong nanonood.